Welcome to Deep Dive. In this episode, we talk about marriage with elementals. From the paper of Alexander Nagel, titled Marriage with Elementals, from Lecomte de Gabalis to a Golden Dawn Ritual. We have a few episodes in the podcast where some may have experienced relationships with elementals, but here we have an academic look into what people in the past practiced. Kumusta? Naisip mo na ba kung posible bang magpakasal sa isang nilalang na hindi tao? Ha? Medyo out there yan, ah? Kasi alam mo ba, noong late 1800s, may isang kilalang sikretong samahan, yung Hermetic Order of the Golden Dawn. Oo, pamilyar ako dyan. Mga nag-aaral ng mahika, di ba? Tama. Nagkaroon pala sila ng ritual para dyan. Pagpapakasal sa isang elemental. Elemental, yung mga sylph, gnome, ganon. Seryoso? Oo, mga espiritu ng hangin, lupa, tubig, apoy. Nakakaintriga, di ba? So sa pag-uusap natin ngayon, gagamitin natin tong mga sipi mula sa isang disertasyon para alamin, bakit nila naisip gawin yon? Ano kaya ang nasa likod na niyan? Yun nga eh. At ang mga sagot, parang umiikot daw lahat sa isang lumang nobela mula pa noong 1670. Ito na yung Lecomte de Gabalis. Tama. At ang nakakagulat dito, pag based dito sa source natin, mukhang nagsimula ang lahat bilang, parang biruan o pangungutya na sineryoso lang ng iba. Talaga? Paanong nangyari yun? Yun ang titingnan natin kung paanong yung isang posibleng satira naging parang seryosong aral para sa Golden Dawn. Okay, sige. Himayin natin to. So, sa loob ng Golden Dawn, bandang 1895. Oo. Nagkaroon daw ng matinding awayan si Annie Horniman, isang miyembro. Kilalang miyembro yan. Tumutol siya sa mga turo ni Samuel MacGregor Mathers. Yung leader nila. Si Mathers, oo. Ano yung tinuturo niya? Tungkol daw sa pakikipag-ugnayan at posibleng pakikipagtalik ng tao sa mga elemental. Wow! Medyo mabigat yun. At may specific incident pa nga na banggit dito sa source. Inirekomenda raw ni Mathers yung tinawag niyang elemental marriage sa isang miyembro, si Mrs. Anne Carden. Medyo wild na to. Siyempre, marami ang umalma, hindi sang-ayon. Natural lang. Pero ang kapansin-pansin dito, ayon sa source, idinipensa pa to ng asawa ni Mathers, si Moyna. Talaga? Paano niya dinipensahan? Gumamit siya ng mga kwento, yung mga alamat ni na Melusina at Andin. Mga water spirit na umibig sa tao, di ba? Oo, yun nga. Pero ang ugat daw talaga ng konsepto mismo, yung elemental marriage. Mas lumapa dyan. Dito na nga pumapasok yung libro, yung Lecomte de Gabalis ng 1670. Sino ba tong sumulat nito? Si Abbe de Villars. Si Villars. Siya ay isang paring Pranses noong 17th century. Medyo makulay ang family history niya. Makulay? Paano makulay? May mga awayan, may mga patayan pa nga daw sa pamilya. Basta magulo. At kilala siya sa paggamit ng satira. Yung parang pangaasar o pagpapatawa para pumuna. Eksakto. Lalo na sa mga isyong panrelihiyon noon. Mahilig siyang makipagdebate gamit yun. Okay. At itong libro niyang Lecomte de Gabalis, paano napunta sa elementals? Sinulat niya kasi ito na parang usapan, dialogo. Yung karakter na si Count de Gabalis, siya yung nagbubunyag ng mga sikreto daw tungkol sa mga elemental. Yung mga sylph sa hangin, gnome sa lupa. Oo, tapos nymph o andin sa tubig at salamander sa apoy. Ano daw ang sikreto? Sabi ng Count, mortal daw tong mga to. Pero pwede silang maging immortal. Kung makakapag-asawa sila ng tao. Galing daw kanino tong turo na to? Sinasabi niya, galing daw kay Paracelsus, yung sikat na physician-philosopher noon. Okay. Dito na nagiging interesting, no? Kasi ang intensyon pala talaga ni Villars. Ano? Ay gawing katatawanan yung mga paniniwalang okulto. Pati yung mga mainit na awayan sa teolohiya nun. So biro lang dapat, pang-asar lang. Parang ganon. Kumuha siya ng mga elemento mula sa folklore tulad ni Melusina, sa astrolohiya, pati mga sikat na tao. May chismis pa nga daw na sina Plato at Merlin
anak daw ng mga sylph. Grabe. Para magmukhang totoo pero nakakatawa para sa mga nakakaalam noon. Oo. Pero, heto na nga ang nangyari. Ano? Hindi na gets? Tama. Sa paglipas ng panahon, maraming bumasa na hindi na nakuha yung joke. Sineryoso nila. As in, literal na kinuha? Oo, mga sikat pa nga sa esotericism tulad ni Eliphas Levi Malaki influence niyan sa modern magic. at si Madame Blavatsky, yung founder ng Theosophical Society. Wow. Pinag-aaralan nila yung karunungan daw mula kay Villars. Yun ang sabi sa source, pinag-aaralan nila. So, kung titingnan natin sa mas malawak na picture, makikita natin kung paano yung isang akda na parang kritisismo o biro lang, pwedeng mag-evolve, magbago ng meaning, at maging pundasyon pa ng isang paniniwala sa ibang panahon. Nakakaloka. Kaya, ano ang ibig sabihin nito lahat? Para sa'yo. Kasi lumalabas na ang controversial na ritual ng Golden Dawn. Hindi lang basta umusbong. Oo, hinugot pala nila mula sa isang interpretasyon o baka misinterpretasyon ng isang 17th century satirical novel. At yung nobela naman, sumasalamin din sa mas luma pang mga paniniwala tungkol sa tao at mga di pangkaraniwang nilalang. Ang gulo ng pinanggalingan, no? Oo nga eh. So, sa madaling sabi, yung konsepto ng pagpapakasal sa elemental, kahit gaano pa siya ka-weird para sa atin, ngayon, may mahabang history pala yan. Mula pa sa mga mito, mga demonyo ng Middle Ages. Hanggang sa libro ni Villars. Oo, at ang Golden Dawn, isa lang sila sa mga humiram at nagbigay ng bagong anyo dito na ang pinakaugat pala, posibleng isang burlet, hilo lang. Grabe. Isang paalala to, no? Kung paano yung mga ideya, kahit sinulat lang para sa katuwaan o pangungutya. Pwedeng maglakbay sa panahon. Oo, at magkaroon ng sariling buhay. Minsan, sa paraang hindi mo talaga ine-expect. At bilang pangwakas na palaisipan para sa iyo na nakikinig, nabanggit dito sa source natin na yung libro ni Vallards, paminsan-minsan daw sumusulpok ka rin sa mga usapan tungkol sa UFO. Talaga? UFOs? Paano na-connecta dun? Hindi na masyadong dinetalye, pero nabanggit lang, which raises a question, di ba? Ano kayang mga kakaibang ideya o paniniwala natin ngayon? Na baka Na baka may hindi inaasahang pinagmulan din pala sa mga lumang teksto o baka sa mga biruan lang din noon? na nakalimutan na natin yung original na konteksto. Oo, ano kaya yun? Food for thought, di ba?